sa totoo. Lourdes Vera po, host ng programang Sana Lourdes. At sa oras po na 11:44 ay tatapusin na po natin ang huling bahagi ng ating kwento ngayong Martes. Maliligtas ba itong si Jared? O magtatagumpay ang kawalang hiyaan ni Ate Marga? Tapusin na po natin kwento natin na pinamagatang The Favorite. Hindi natin kakayanin ng 100,000,000, Edgar. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, Rowena. Ang mga pulis na ang bahala. Baka mapahamak ang anak natin, Edgar. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama kay Jared. Sir Edgar, handa na ang buong kapulisan para i-rescue ang anak ninyo. Edgar, nagriring ang phone. Baka sila na yan. Hello? Ano, Mr. Choi? Handa mo na bang ibigay ang hinihingi namin? Hindi namin kaya ang 100,000,000. Hanggang 50,000,000 lang ang kaya namin. May usapan tayo, hindi ba? Hindi talaga namin kaya yung hinihingi ninyo. Paniwala kayo sa amin. Kung ganun pala papatayin na lang namin ang anak mo. Kapare! Pasabugin niyo ulit ang mukha ng baklang yan! Ay, Diyos ko po! Ang anak ko! Huwag mong saktan ang anak ko! Babalikan ko kayo! Ako mismo ang papatay sa inyo kapag nahuli ko kayo! Good luck! Sir Edgar, may balita na po ba kay Jared? Hawak pa rin siya ng mga kidnappers hanggang ngayon. Malaking halaga ang hinihingi nilang ransom. Hindi namin yun kayang ibigay. Ganun po ba? Siya nga pala. Kumusta na si Marga? Wala na po akong balita sa kanya simula nung nakunan siya. At ano? Nakunan si Marga? Sorry po, Sir Edgar. Nakunan po si Marga nung maghiwalay kami. Simula po nun, wala na akong naging balita sa kanya. Sir, hindi po kaya may kinalaman si Marga sa nangyari kay Jared? Siguro misguided si Marga. Pero hindi niya magagawa yun kay Jared. Wala siyang kakayahan para gawin yun. Pero paano po, sir, kung may tumulong sa kanya? Si Leandro Gochanco. Sino? Si Leandro? Rowena? Dating kanang kamay ni Lorenzo Uy. Pero tinangka siyang idispatcha ni Lorenzo dahil nalaman nito na nakikipagtulungan si Leandro sa isang sindikato para patayin ang mga Uy. Kung galit siya kay Lorenzo, Uy, bakit pati ang anak ko idadamay niya? Alam ni Leandro na anak ni Lorenzo si Jared. At galit din siya sa akin dahil ako ang nakadiskubre at nagsumbong noon kay Lorenzo ng masama niyang balak. Edgar, bago makidnap si Jared nagkasalubong ang landas namin ni Leandro. Pinagbantaan niya ako na hindi pa tapos ang paghihiganti niya. Bakit ngayon mo lang to sinabi, Rowena? Ay, gulong-gulo na kasi ako. Sobra ako nag-aalala para sa kaligtasan ni Jared. Pero bakit naman makikipagtulungan si Leandro kay Marga? Sir, pwede pong nakita niyang galit si Marga kay Jared kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Sige, kakausapin ko si Inspector Cruz tungkol dito.
Nandito na ako sa warehouse na pinag-usapan natin. Nasaan ka na ba? Dala mo na ba yung perang hinihingi namin sa'yo kapalit ng ulo ng anak mo? Oo, dala ko na 5 maleta. Bawat maleta, 20 milyon ang laman. Good. Siguraduhin mo lang na ikaw lang at wala kang kasamang mga pulis. Wala. Ako lang at saka yung driver ko ang nandito. Ilagay mo ang mga maleta sa harapan ng warehouse. Teka, nasaan ang anak ko? Saan ko siya makikita? Makikita mo lang siya pag nakuha na namin ang pera. Bong, Tristan, kunin niyo na yung pera. Yes, sir. Yes, sir. Hello? Nandiyan na ba si Dad? Magiging milyonaryo na tayo! Ay! Pulis! May mga pulis! Patay ang mga suspect na responsable sa pagkidnap sa anak ng negosyanteng Chinese na si Edgar Choi. Palpak ang plano namin! Ang sama mo! Wala kang kasing sama, ate! Manahimik ka dyan! Oo, masama ako! Pero naging masama ako dahil sa inyo! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo kung bakit ako galit sa'yo. Ano, Jared? Anong masasabi mo ngayon? Ngayong natikman mo na ang galit ko! Ate! Sorry na! Kahit na humingi ka sa akin ng sorry, huli na ang lahat! Anong gagawin mo ngayon? Kailangan mawala sa landas ko ang anay sa buhay ko. Kapag nawala yun, sigurado, matatahimik na rin ako sa wakas. Anong klaseng kapatid ka, Ate Marga? Papatayin mo ang sarili mong kapatid para lang sa pansariling interes mo? Hindi kita kapatid! Sa palagay mo, matatahimik ka kahit napatay na ako? Nagkakamali ka, ate! Patayin mo man ako pero hindi ka rin matatahimikin ng konsensya mo! Hindi ka rin patatahimikin ng Diyos! Kahit ano pang sabihin mo, bakla! Hindi magbabago ang desisyon ko! Masayang-masaya akong makita kang ganyan. Masayang-masaya ako kasi sa wakas, mapapabagsak na rin kita! Patayin mo man ako, pero hindi mo ako mapapabagsak! Ano, ate? Ihahampas mo ng basakin yung baril mo? Bakit hindi mo pa yan iputok? Iputok mo! Tapusin mo na yung paghihirap ko! Huwag kang masyadong atat. Darating din tayo dyan! Pagkasama mo, patawarin ka sana ng Diyos, Ate Marga! Ano? May sasabihin ka pa ba, my little brother? Ate, pinatatawad na kita. Hayop ka! Dapat ka nang mamatay! Sampung bala! Sa ulo at sa katawan! Dapat lang sa'yo yan, Jared! Dapat lang yan sa mga agaw na tulad mo! Jared! Anak ko! Anak ko! Jared, I'm sorry. Dahil sa akin nangyari to sa'yo. Dahil sa akin kaya nagawa ni Marga ang ganitong krimen. Jared, I'm sorry. Mahal na mahal kita. Jared. Sabihin. Condolence po. Salamat, Sandro. Nahuli na ng mga pulis kaninang umaga ang wanted na si Marga Choi sa inuupahan nitong kwarto sa Valenzuela City. Lakasan mo nga yung radyo, Jonah. Opo, sir.
Sangkot si Joy sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Jared Thompson Choi na kasalukuyang nakaburol sa St. Agustin Chapel sa Quezon City. Ang suspect Patayin mo na yan, kasalukuyang Jonah. nakapihit sa Quezon City sige Police po, District. sir. Edgar? Gusto kong puntahan ang kulungan ng anak ko. Anong ginagawa niyo rito ngayon, Dad? Gusto ko lang malaman kung ano ang kalagayan mo. Ito ako ngayon. Nakakulong. Ano? Masaya na po ba kayo? Ang gusto ko lang naman yung mahalin niyo ako. Yung maramdaman kong pinagmamalaki niyo ako. Kaso ni minsan, hindi ko yun naramdaman sa inyo. Para sa inyo, mas magaling si Jared. Si Jared na lang palagi ang bukang bibig niyo. Pero hindi pa rin katwiran yon para patayin mo ang kapatid mo. Hindi ko siya kapatid, Dad! At kahit kailan, hindi ko ituturing na kapatid ang sumira ng buhay ko! Ikaw ang sumira ng buhay mo, Marga. Yung ugali mo ang dahilan kaya lumayo ang loob ko sa'yo. Sinikap kong maging mabuting ama sa'yo pero simula nung pakasalan ko si Rowena, naging magaspang na ang ugali mo. Nagrebelde ka sa akin. Anong napala mo ngayon? Mabubulok ka na ngayon sa kulungan. Sana hindi niyo na lang ako pinuntahan dito kung ganyan lang din ang sasabihin niyo. Wala ka ba talagang pagsisising nararamdaman? Sa totoo lang, Dad, hindi ko naman talaga gustong gawin yon. Nadala lang ako ng emosyon. Dahil inagaw kasi sa akin ni Jared ang lahat. Walang-wala ako. At kahit napatay na siya pa rin ang panalo. Sana hindi niyo na lang ako naging anak para hindi naging ganito ang buhay ko. Ako rin. Nagsisisi ako kung bakit ikaw pa ang naging anak ko. Wala ka na talagang pag-asa, Marga. Aalis na ako. Sandali, Dad. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Sana balang araw makuha niyo pa rin akong mapatawad. Sa Diyos ka humingi ng tawad, wag sa akin. Dahil siya ang hahatol sa'yo sa huli. Kung dugo ang basihan ni Marga sa paggiit ng kanyang karapatan. Kung sinabi dati ng ad, nasa dugo lang yan. Walang epekto yon at walang pakialam doon si Edgar Choi. Nang malungkot na malungkot dahil nawala na ang kanyang uniko iho na si Jared na tinuring ng kanya kahit alam niyang ang dugo nila ay magkaiba. At dito na po nagtatapos ang kuwento natin na pinamagatang The Favorite. Isang dulang pangradyong sinulat po ni Krisha Senga sa direksyon po ni Eric Galvez at Jojo Galvez. Ang mga gumanap bilang Edgar at Zandro, Ellery Martin, bilang Jared at Leandro, si Blair Arellano, bilang Rowena Marjorie Innumerable at bilang si Nika at Marga. Palakpakan po natin si Kim Christianay Pomeda. Maraming salamat po sa mga voice actors po natin. At ang tatanggap po ng 2,000 piso ay
Mula po sa syudad ng Bacolod, si Orlando Ponciano Bituca Jr. Siya po ay security guard pero on call lang kasi floating ang kanyang status. May 3 months old na baby at gagamitin niya raw pambili ng gatas. Ang mapupunta sa kanyang 2,000 piso. At bukas po ay papakita po natin ang pa-thank you po kay Happy Sangkay nitong ating SG Leandro. At dyan po nagtatapos ang isa na namang kabanata ng programang Sana Lord sa ngala po ng lahat ng bumubuo ng aming programa. Ako po si Lourdes Vera, nagsasabing saan ka man mapunta, piliin lagi na maging maligaya na walang natatapakang iba. Ingat po tayong lahat. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.